Sa dulong bahagi ng Quezon Province, may mga misteryo raw na gumagambala sa mga residente. At bukod sa mga kakaibang nilalang, di umano, may mga hindi raw maipaliwanag na karanasan sa ilalim ng karagatan. Inaakit daw siya ng kapre na maligo dyan sa falls tuwing madaling araw po. Nang pag ikaw po'y sumisid sa oras ng gabi, nakakarinig ka po ng ungol ng malalaking tao at ingay ng iyak ng mga bata. Hindi ako naniwala na may kaluluwa talaga ang tao. At ano ito? Yung mga kayamanan din daw sa mga barkong lumubog dito? Halos lahat po ng mga barko dyan ay may mga kargang ginto mula sa ibang bansa. Then, ang ginawa nila, inimbak nila dito sa Pilipinas. Malabas yan pag umuulan. Yung multo. Multo daw yung sabi ni tatay. To see is to believe. Kaya sisisid ang aming team para malaman ang katotohanan sa mga kwentong ito. Ano kaya ang aming matutuklasan? Dito sa San Francisco, Quezon, may hidden treasure raw na mahigit 8 dekada nang nasa ilalim ng dagat. Ito ang lumubog na Japanese warship na Celebes Maru mula pa noong World War II. At ang bulong-bulungan, mga kayamanan daw na nakaibak dito. Ako po si Franco Rosales Nunez. Ako po ay kilala dito sa pangalan alias Hapon. Ang pagkaalam ko sa mga Maru, ang general may karga pong ginto. 8 years old si Tatay Hapon nang ikwento sa kanya kung paano lumubog ang warship na Celebes Maru. Kami po ay nagpangilala ni Aling Luisa Abila Marumoto. Sila po ang may-ari ng kumpanya ng barkong Marumoto. At siya rin po ang may kwento sa akin sa barko ng Maru nang sila po ay umalis, agaw dilim na ang oras na yun. Nang biglang may dumating na jet fighter na 2 at sila po ay inumpisahan ng salakayin. At ito po ay lumubog. Iba si Tatay Hapon sa mga lokal na madalas bumisita sa shipwreck ng Celebes Maru. At baon-baon niya ang mga kwento mula sa ilalim ng dagat. Ang iba rito, hindi raw may paliwanag. At ako po ay nakakita ng maraming bungo, sapatos ng bata po na 4 years lamang ang laki. Nang pag ikaw po'y sumisid sa oras ng gabi, nakakarinig ka po ng ungol ng malalaking tao at ingay ng iyak ng mga bata. Doon ako naniwala na may kaluluwa talaga ang tao. Maging anak ni Tatay Hapon na si Gray, hindi rin daw nakaligtas sa mga kababalaghan mula sa barko. Usually kasi sa mga area kasi kung saan may mga katulad yan, may mga maraming namatay or may namatay na tao, may nagpapakita ng mga kababalaghan. Tapos may nagpakita sa akin na bulang apoy. Biglang bumagsak, the rest, hindi na naman, nawala na lang bigla. Oh no! Isang kayang San Telmo o espiritu sa apoy ang nakita ni Gray? Para malaman kung totoo nga ba ang mga kwentong ito, ako mismo sisisid sa Celebes Maru. Okay, so I guess situated tayo above the Maru Celebes Japanese ship. From here, lalo na ang tirik na tirik yung araw, kitang-kita mo na talaga yung mismong barko. Hindi ko alam kung barko nga ba siya o warship. Warship ngayon, kinonsider na siyang, I guess, Fish sanctuary. Protected fish sanctuary na, so bawal na mag-fishing, bawal ka nang, siguro pwede ka na lang, pwede mo na lang i-discover kung anong meron dito sa ship na to, lalo na kapag you have free diving abilities. Thank you, Beide Drew! It's time to explore, viajeros! By far, the most shallow na shipwreck na free dive natin. Swerte tayo dahil very, very clear yung tubig. The sun was shining, so talagang mas kitang-kita talaga natin yung sunken ship. May mga instances wherein you really have, the chance to actually go through yung mga whatever it was, yung mga bilog or yung mga entrances or exits. Sa ilang beses kong sumuot sa barko, may magparamdam kaya sa aming team? At mahanap kaya namin ang sinasabing treasure chest na may lamang ginto sa barko? Abangan mamaya.
Sa tabing dagat naman ng barangay Batungyad, makikita ang tinatawag na Maulo-Ulo Rock Formation. Mga hugis ulo kasi ang makikita rito. Pinangalanan din ito ng mga turista bilang mag-asawang bato. Pero ang narinig namin, may kababalaghan din di umano sa pagitan ng mga batong ito. Ano na naman ba to? Ako po si Alona Majaries. Ako ay natao dito ay 1965. Yung nakikita namin dyan, nung maliit pa ako, mga 8 years old kami. Ako. Tapos si tatay nakikita din ng magulang namin yan na may tumatalon dyan sa mag-asawang bato na yan. 3 klase ang lumalabas dyan. Para kasi siyang bagay. Yung nakikita namin, hindi naman kami nakakakita ng tao, kundi yun lang ang nakikita namin. Parang apoy siya. Tapos may green, may pula, may yellow lumalabas dyan. Malabas yan pag umuulan. Yung multo. Multo daw yung sabi ni tatay. Ayon kay Nanay Alona, hindi naman sila hinabol o sinaktan ng mga di umano'y baga o apoy. Diretso lang daw ang mga ito sa dagat hanggang sa mawala. Fast forward to 2023, isa na nga ang Maulo-Ulo Rock Formation sa mga dinarayo ng mga turista sa San Francisco. Actually, kung ako po ang tatanungin ay bawat tourist destination naman po dito sa San Francisco ay may iba't ibang kwento and it has parang iba't ibang ganda po na may offer sa ating mga tourist po. O ha? Every corner calls for a photo op. Sa katabing bayan ng San Francisco na San Andres, may hiwaga rin daw na bumabalot sa kanilang Navarrete Falls. Bago makarating sa Navarrete Falls, may 10 to 15 minute trek muna. Dito po ang welcome water ng Navarrete. At ininom daw ito ng mga lokal. Subukan natin. Umog ka muna. Ayun yung na mineral water. Tampis. Pero bago raw ito dagsain ng mga turista, dati ay iniiwasan ng falls na ito. Ayon kasi sa kwento-kwento, may mga umaligid daw di umano na engkanto rito. Dito na po ako lumaki, dito na po ako pinanganak. Magulang ko sa San Andres. Dati may nabubuyagan, yung binabati po, yung tinatrangkaso sila, masakit yung ulo nila. Nakilala namin ang caretaker ng Navarrete Falls na si Ate Evelyn. Base po sa mga naririnig ko na kwento sa mga taga rito po ay meron daw pong di umanong kapre. Kinukwentuhan ako na inaakit daw siya ng kapre na maligo dyan sa falls tuwing madaling araw po. Wala nang nagpaparamdam simula po. Nung 5 taon kami dito nagbabantay, wala po akong nararamdaman ng mga kababalaghan. Ang ilang turista nga, pinabalik-balikan pa ang Navarrete Falls. Malamig po ang tubig dito, ay fresh po ang tubig. Kaya kahit malayo, napupuntahan po namin. Wala naman po kami nararamdaman dito, wala din po kami nakikita na kahit anong maligno. Wala po. Ayun naman pala, bukod sa pagligo sa falls, pwede rin magbaon ng pagkain at picnic by the falls with your friends and family. And speaking of food, break muna tayo sa kababalaghan at katatakutan, Bieros. It's time for a giant sweet treat. This is not a drill. Ang panutsa kasi ng San Francisco na pinagsamang mani at asukal, aba, kaya na raw pakainin ng isang sambahayan and more. For sale ang panutsa of all sizes dito, Bieros. Perfect for pasalubong, no? Pero parang perfect din ito para sa isang laro, ah. Mga Biero, welcome sa ating Panutsa Battle dito sa San Francisco, Quezon Province. Meron po tayong 2 teams of 3. Team number 1, 3 sisters. 3 sisters. Team number 2, Titikman. Team Titikman. Ganda ng contrast, no? 3 sisters. Titikman. Mga bihero, first time in 20 years na nagkaroon kami ng challenge at may cash prize. Madali lang naman tong game na to. Sa harapan nila, meron silang 3 sizes ng panutsa. One at a time, kailangan nilang kainin ito. Now, paano nila kakainin? Well,
Diyan, babaksak ang team play. Dahil ang player nakakain, hindi pwede gumamit ng kanyang mga kamay. Instead, ang dalawang teammate niya sa likod ang magsisilbing kamay niya. Ang mananalo sa ating Knock ng Panutsa Challenge, merong 3,000 pesos. So, you guys have 5 minutes total to finish. Ready na ba kayo? Okay. Ready na ba kayo? Yes, ready na sila. Okay. 3 sisters, titikman in 3, 2, 1, go! Kuya, kamusta? Salita ka pa ba? Ang 3 sisters, sumubo ng tubig. We have 3 minutes and 45 seconds left. Nag-change sila ng player. Ang Team Titikman, nagpalit na rin ng player. Ibig sabihin, pangalawang panusya na rin nila ito. Galing nito kumain ng plastic. Ang galing kumain ng plastic. Sabi niya, hindi to panot sa plastic ang kinakain ko. Sandali lang. Sinisip-sip, natatanggal yata ang pustiso. Alright. Papalitan po natin yung pangatlo, ha? Hindi ko alam. Alam mo, parang parang tied at this time eh. We have 2.5 minutes to go. Mukhang nahihirapan silang tanggalin yung wrapper sa third and final piece ng panutsa. Natatakot ako sa mga daliri ni Kuya. Baka makagat. Oh my God, we have 1 minute and 50 seconds to go. Ang Team 3 Sisters, ayaw magpatalo. Ayoko lumapit dito kasi mapatawa dito eh, mapupunta sa mukha ko. Oh, sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba? Oh, yung sana, nabibulukan. Yung hindi na kaya. Nurse! Nurse! Naku, makahabol kaya ang 3 Sisters? Abangan mamaya. Sa San Andres, ang pangunahing produkto nila, niyog at mais. Ang mga pagkain gawa sa mga ito, kasama sa ibinibida nilang tuwing August sa kanilang Isyugdakan Festival. Mais, niyog, at saka the term indakan. Yan. So, yung pinagsama-samang tatlong word na yun, kaya nakapag-introduce kami ng Isyugdakan Festival, which is introduced last year. Sa ating Panutsa Eating Contest, naglalaban ang Team 3 Sisters at Team Titikman. Kamusta na kaya ang kanilang pagmuya? Kailangan wala nang matitira sa bibig. Kailangan wala nang matitira sa bibig. Kung sino man ang unang matapos, kailangan isigaw ang team name. Team Titikman! Wow! Wow! With 20 seconds to go, Team Titikman wins the Panutsa battle! At dahil dyan, may 3,000 pesos kayo! Meron kayong consolation prize. Tig 500 pesos! Sarap talaga ang panutsa dito sa amin. Masarap talaga. Best. The best. Alright, pakamakan po natin ang mga titikman ng 3 Sisters! Teka, namamalik ba ba ako? Nope, hindi ito Chocolate Hills. Nasa San Andres, Quezon pa rin tayo, biyeros. Welcome to Macapaya Hills. Mga bihero, sorry. Mga bihero, welcome to Macapaya Hills. As you can see, 360-degree majestic view of their version daw of Chocolate Hills. But it's not color brown, it's color green. Tinawag nila itong Macapaya dahil apparently before maraming papaya trees. So tinawag nilang papaya trees ay Kapaya. Unti-unti na rin itong nakikilala at dinarayo ng mga turista. Generally, the vibe is the outdoor, smell of fresh air, the views of greeneries and hills.
Sa ngayon, isa sa flagship program ng Tourism Office ng San Andres ang tinatawag na Cultural Mapping. Ang layunin ng Tourism Office ay mabalikan o makapagbalik tanaw dun sa kasaysayan ng aming bayan. Kaya naman itong taon, inilunsan nila ang Search for the Oldest Photos sa bayan ng San Andres. Ang isang entry, nakuhanan daw sa pier ng bayan nila noong 1970s. Pinuntahan namin ang pier para hanapin ang spot na ito. And, tada! This is how it looks like now. Ang litratong ito naman, kinuna noong 1960s sa isang sayawang bayan. Curious din ba kayo kung nasaan na ang babae sa litrato? Kilala niyo ba kung sino to? Naku, hindi po. First day ko lang po kasi dito sa tourist. Ganun po ba? Sige, mag-enjoy ka dito ha. Kilala niyo po siya? Opo, taga dito lang po yun. Yan na mismo yung bahay. Andiyan na mismo yung bahay? Okay, salamat ha. At last, natuntun namin siya. Meet Nanay Gloria. She's now 74 years old. Finally, mga biyero, nahanap na namin kung sino ang sumasayaw dito sa picture na ito. Nanay Gloria, kayo po ba nga ito? Opo. Ay, buti na lang. Kasi 7 hours din po yung drive namin papunta dito sa San Andres. Buti na lang po. So, wait! Ilan taon po kayo dito sa picture na ito? 15. 15 years old. Tapos, sino po yung... Kan ay, aking pinsan ito nagaturo sa akin. Ito po yung pinsan niyo. Okay. Kala ko ito po yung asawa niyo. Ito po yung asawa niyo. Ayan. Pero balik po tayo dito. 15 years old. Ayan, nagpaparamdam lang yung... Kwento ni Nanay Gloria, ang nakuha ng litrato, first dance niya. Nay, ano po yung pakiramdam niyo dito na ito yung first dance niyo at na-capture po? Masaya ako at gawa nung ako'y nakapunta doon sa sayawan na yun. Kailan ho kayo nakapasok sa Universal Motion Dancers? Solid gold. Solid gold. Habang kausap ko si Nanay Gloria, parang gusto ko rin i-flex ang dancing skills ko, ha? Nay, may I have this dance? At syempre, para may remembrance kami ni Nanay Gloria. O ha, malay nyo, baka maging parte na rin ng kasaysayan nila ang larawan namin. Sa San Francisco, marami nang lumutang na kwento ng kababalaghan tungkol sa lumubog na barko ng Celebes Maru. Nang pag ikaw po'y sumisid sa oras ng gabi, nakakarinig ka po ng ungol ng malaking tao at ingay ng iyak ng mga bata na naniwala na may kaluluwa talaga ang tao. Pero kung akong tatanungin, during our dive, wala naman kaming na-experience sa supernatural activities. Wala lang sa super laki ng ship na mababaw pa. So, super yung experience namin. isang paraan para makapunta sa sunken ship ay mula sa resort na ito. Meron silang mga bangka at jet ski na pwedeng gamitin ng guests para makapunta sa Celebes Maru. May mga land activity rin sila tulad ng horseback riding sa beach at magmaneho ng ATV para malibot ang kanilang property. Pinopromote din po namin ang organic farm. Healthy lifestyle po. Maliban sa sariling vegetable garden at animal farm, solar-powered din ang rooms and amenities ng resort na ito. Wow! Ang mga kwento ng misteryo sa Quezon, madaling mahanap kung iyon ang iyong gusto. Pero sa naranasan namin, ang tumatak, ang mainit na pagtanggap ng mga lokal. Mayamang kasaysayan at natural na ganda ng kalikasan dito. Yan ang tunay na hiwaga ng Quezon.